Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the kampo ng kadiliman and their minions. So ano ang pag-uusapan natin mga kababayan? Base po yan sa thumbnail natin, ano? Si Lola Sara may bagong kwentong paninira. Oh, ayan. Bakit ko tinawag na Lola? Siya para po siyang si Lola Basyang. Kwento mo sa lelang mong panot. Ang bawat salitang bibigkasin ngayon ng inyong Lola Sarang taing bising presidente ng Pilipinas ay puro kasinungalingan, puro kasiraan sa Marcos administration kasi po siya ay nag-aapoy sa galit. Dahil nga po patuloy daw pong sinisira ang kanilang pamilya at higit sa lahat hindi niya po makuha ang gusto niya. Ano yun? Hindi naman yung para maiuwi ang tatay niya sa ICC. Hindi po. Hindi yung para ano lang po, scripted lang po yung palabas niya na yan na, naaawa naman ang tatay ko, kinidnap yung tatay ko, na-violate ang kanyang human rights. Hindi po. Kung inyong napanood o nabasa yung mga statement niya nung nandoon siya mahigit isang buwan sa dahig, na inaasikaso niya ang legal team ng tatay niya, ang kondisyon ng tatay niya, sabi niya, maayos naman po dito si FPRRD, tanggap niya na po ang kasapitan niya. Pero ginagamit nila yung kalagayan ni Digong sa dahig para la po sa pangsarili niyang interes. No? Ito pong inyong tokmol at taing vice presidente ay hindi makuha ang gusto niya. Ano yon? Sabi ko nga sa inyo, confidential fund at yung upuan ng seat of power, yung pagka-presidente, atat na atat po. Di ba? Kung ano po yung ginagawa niya, ayun po yung laman ng puso niya. Di ba? Remember sa Maynila, tinanggal niya yung seal ng OBP. Ang gusto niya, ilagay na daw yung seal ng presidente. Spoiled brat ang gaga. No? Alam nyo naman, pag hindi niya makuha ang gusto niya, magtatantrum siya. Kaya nga po sinabihan siya ni Attorney Claire na mag-level up ka, wag asal bata. Nakagawa ka na nga ng bata, pero asal bata ka pa pala. Spoiled brat, nakikita talaga ng mga entitled dysfunctional children itong mga anak ni Digong at yung asawa niyang Banyaga. At isa pa, si megastar, Miss Sharon Cuneta, may katanungan po sa mga botante at siya po ay napaiiyak na lamang mga kababayan. Sa isang parang campaign rally ba yun? Naawa naman ako kay megastar Sharon Cuneta, no? Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa na si Kiko Pangilinan na tumatakbo pong senator para sa ating bansa, napaiyak na lang po si megastar, no? Mamaya sasabihin po natin kung ano po yung katanungan ni Miss Sharon Cuneta. Unahin muna natin itong si Lola Sara, na kung saan magaling po siyang magkwento, magaling siyang magbuo-buo, magtagpi-tagpi ng kwento, at kayo naman maniniwala sa kwentong kasinungalingan ni Lola Sara. Ang kwento mo sa lola mong panot. Ito po sa court card ng Pilipinas Today mga kababayan. Sabi niya po dito, BP Sara sa Marcos admin, di sila titigil hanggat di ako makulong o mamatay. Wow! Di ba ang galing? Ayan na po yung bago niyang kwento mga kababayan. Ito, yung istorya na ito ng paninira, sila po ang gumagawa niyan. Reverse psychology. Binabaliktad nila yung talagang nais nilang gawin sa administrasyong Marcos. Sino po ba yung patuloy na nagbibigay ng tinta ng pusit
yung patuloy na ngaw-ngaw ng kasiraan sa Pangulong Marcos at sa administrasyon nito. Remember, tahasan niyang sinabi sa publiko kay Imee Manotoc, umalis ka na dahil sisiraan na namin ang kapatid mo. Tapos sasabihin niya, hindi titigil ang Marcos admin hanggat hindi siya makukulong o mamatay? Sino ba ang may pagbabanta ng pagpatay? Nakarinig ba kayo ni isa sa admin ng Marcos administration o ang Pangulong Marcos o even FL or even Speaker na gusto nilang patayin ang Vice Presidente? 2 beses na sinabi ng inyong taing tukmol na Vice Presidente ang salitang pagpatay. Ano yon? Nung nandoon siya, nagkulong siya sa opisina ng kanyang yot-yot man ang tamad na Congressman Pulong Duterte sa House of Representatives. Diba? O, sabi niya, in-interview siya doon, nagsumsum sila o whatever na, no joke. Meron na akong nakausap na pag siya daw namatay, patayin mo. O, di ba? O. Wala naman nagsabing papatay sa kanya, kundi siya mismo nagsabi, patayin mo. O, nung nandoon siya sa distrito ni Representative Joel Chua sa Maynila, anong sabi niya doon sa kalaban ni Joel Chua na si Miss Apple Nieto? Ito ang apple, ibigay mo kay Joel Chua, isaksak mo sa bibig niya hanggang lalamunan, hanggang sa mamatay siya. Siya ang nagsasabi ng mga katagang yan. No, yang mga masasamang salita na nais niyang gawin sa kapwa niya. Tapos ngayon, ang Marcos admin ang binabaliktad niya. Yan po yung tinatawag niyong reverse psychology. Yan po yung mga utak ng mga katulad niyang mga baliw, di ba? O hello, Attorney Lorna Kapunan. Di ba? Ano pa ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan? That is a byproduct of a dysfunctional family. Nang babalik mga kababayan, biruin mo, ikaw na nga ang puro patutsada, gutter politics, mudslinging, kung ano-ano pa, pamumulitika lahat, pati yung nahuling gustong manakit, pumatay ng kapatid mo, yang si yot-yot man na tamad na congressman, Pulong Duterte, sabi mo, political attack, o diba, ang layo, tapos ngayon, hanggat di daw siya makulong o mamatay, hindi titigil ang Marcos admin, patunayan mo, nasaan? Nasaan yung pag-atake sa inyo? Nasaan? Hindi po mga kababayan eh. Ito po ay kwentong Lola Sara. Ang galing magtagpi-tagpi ng mga istoryang walang kwenta. Na kayo naman naniniwala. Ano kayo? Di mga tukmol. Sabi niya dito, desperate people, they can think of the worst thing to do. So, oo, naisip ko yan na hindi talaga sila titigil, hindi ako makulong o mamatay. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagagawa sa akin ngayon. Ha? Ibig sabihin, desperate pa ang Pangulo, si FL at si Speaker? Wow naman! Nakita nyo kung paano niya baliktarin ang lahat para po magmukha siyang kaawa-awa. Magmukha siyang pinagtutulungan. Magmukha siyang basang sisiw. Wala kaming kakampi. Really, mga kababayan? Nakita nyo kung paano siya magkwento. Daig niya pa si Lola Basyang. At least si Lola Basyang, mukhang maniniwala ka. Ito, kwento na gawa-gawa ni Pinocchio. Puro kasinungalingan. Desperado pa daw ngayon. Desperate people. And who are they? You guys. Ikaw, Sara Duterte, desperado. Ang pamilya nyo ninyong Duterte, desperado. Yung wake and bake mong kapatid na 21 years old hanggang ngayon nasa kolehiyo, desperado. Yung iyong madrasta, desperado. Yung iyong yot-yot man na tamad na congressman Pulong Duterte, desperado. Yung mga abogado ng tatay mo sa ICC, desperado. Tapos babaliktarin mo ang administrasyong Marcos? Sila ang gusto kang makulong o mamatay? Wow naman! Ang galing, palakpakan ng kwento Lola Sara. Ang panibagong paninira. At higit sa lahat, ikaw ang super desperado. Oo, kasi alam mo na yung mga pinagsasabi mo,
walang katotohanan kasi hindi mo makuha ang gusto mo. Ano yon? Power and money. Yan po yan. Wala siyang pakialam dyan sa ICC sa tatay niya. Din mo, inuwanan yan mga boplaks na mga lawyer. Di po ba mga kababayan? O wag kayong maniniwala, paalala ko lang sa inyo. Wag kayong maniniwala sa lahat na nang sasabihin nitong si Sara Tokmol, talangkang anay, garapatang pusit, taing Vice Presidente Duterte Carpio. Wala pong katotohanan lahat ng pinagsasabi nito kasi she is the one who is desperada. Desperada. Why don't you come to your senses? Ngayon ang tanong kung meron ka pang sense. Kasi ikaw ay sabing certified baliw. Yan ang sabi ni Ramon Tulfo at yan din ang sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan. May pagkakrung-krung ka. You are a byproduct of a dysfunctional family. Nambabaliktad ka na lamang. Oo, sige, daldal pa more para lalong magamit ang mga pinagsasabi mo laban sa'yo. O ngayon, pasok naman tayo dito kay megastar Miss Sharon Cuneta. Nakakaawa po si Miss Sharon, ewan ko, pero tingnan natin bakit po siya naiyak mga kababayan para po sa kanyang mister na si Mr. Kiko Pangilinan. Diyan po sa politiko, sabi po diyan, bakit po ba ayaw ninyong iboto si Kiko? Sharon Cuneta turns mega senti over husband's polls woes. Yun po naiiyak po siya. Ito po sabi niya, bakit po ba ayaw ninyong iboto si Kiko? Cuneta Tripoli as during a campaign event in Cebu where she took the stage to defend her husband from disinformation spreading online. Actually, sinama na nga ito ni Governor Gwen sa kanyang 12 slate na senador Muang naawa na rin siguro si Governor Gwen o mabuting sa tingin ni Governor Gwen kapaki-pakinabang si Kiko sa Administrasyong Marcos. Alam nyo po, Miss Sharon Cuneta, ito po, hindi ko naman to kayo babahularay ng asawa ninyo. Kasi po sa pronouncement ng asawa nyo dati tungkol sa pagpapalibing kay Ferdinand Edralin Marcos Sr., the former president, nagbigay po siya ng di magandang panalita sa aming Apolacay at masakit po yun sa mga Marcos loyalists and supporter. Alam po ng asawa nyo yan. At the same time, meron po siyang ginawang batas na hindi po katangkang-tanggap na sa mayoryang Pilipino ang kanyang child law na kung saan yung mga juvenile na nakagawa ng mga heinous crime ay they can get away with it because using that law. Kumbaga sabi nga, we will forgive but we will never forget. Alam po ng asawa nyo yan. Pero ako po naaawa naman po ako sa inyo. Naiiyak po kayo. Pero siguro malay natin, makalusot ang asawa nyo, dadalhin po siya ng Cebu. At yung mga ilang may nakita po ko dyan, pro-admin vlogger influencer. Pero sinama po nila sa kanilang 12 slate si Kiko at si Bam. Ewan ko. Ito po ang sabi ni Miss Sharon Cuneta. The megastar lamented that in the Philippine politics, good intentions and a sincere heart are often no match for the destructive power of online lies. Ay, oo, totoo po yan, Miss Sharon Cuneta. Tignan nyo na lang po yung Tokmol at taing Vice Presidente. Gamit na gamit siya ng China. Oo, yun po yan. No? Puro po ang pakalat niya ng fake news. Kaya nga sinabihan si taing Vice Presidente ng Pilipinas na ikaw ang source ng fake news. O di ba? Fake news, disinformation specialist at malinformation specialist ang taing Tokmol na Vice Presidente ng Pilipinas. Balik tayo kay Miss Sharon. Quote, I never like politics kasi in the Philippines pag kaganda-ganda ng intention mo, pagkaayos-ayos ng puso mo, natatalo ka ng fake news. Ay, totoo po yan. Sino ang source ng fake news ulit? Yung inyong Tokmol na Vice Presidente ng Pilipinas. Cuneta said she and her team are ready to disprove every allegation heard against Pangilinan, saying they have receipts to debunk the lies being circulated.
Lahat ng kasinungalingang inilabas against him, may resibo kaming katapat. O ayun naman pala eh. Kasi po itong si Kiko, nga, struggling siya na makakrack sa top 12. Ano po ba yung mga kasinungalingan? Wala naman po akong nababasa, no? In fairness naman. Kasi hindi ko naman talaga inaano yang si Kiko, binabaliwala ko lang po yan. Kasi yun po yung dalawang bagay na tumitino sa aking isipan. Kiko Pangilinan wants to desecrate the grave of our beloved Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sabi niya, hindi siya forever na ililibing dyan. O yun, masakit po yun. Miss Sharon Cuneta. At ngayon nga po yung katotohanan, yung kanyang child protection law. Hindi po maganda. Maganda, i-amen niya. Umakyat ka dyan sa entablado, sabihin niya in publicly, iya-amen ko ang batas na sinulat ko about child protection law. O yun. Yung mga kabataan, mga juvenile na nakagawa ng heinous crime ay kailangan i-tried as adult. Tulad ng rape with murder, homicide. Ganun po yung mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng juvenile. Dapat sabihin sa judge na hindi magamit yun pag mga ganong bagay. Dito po sa Amerika yung mga juvenile na nakagawa ng heinous crime, they are being tried as adult. Si Kiko protektado po talaga, kaya kawawa po yung pamilya ng biktima at yung biktima na nagawa ng karumal-dumal na krimen ng mga juvenile. So yung kung iyon ay papangako ni Kiko Pangilinan sa stage, baka maisingit pa siya. Pero yun lang po yung alam ko. Pero yung kasinungalingan kay Kiko, wala po, hindi ko po nababasa. Sorry po, Miss Sharon Cuneta, hindi ko po nababasa yun. Pero I really commend you for really, I do believe, siguro gusto mo talagang tulungan ng asawa mo, no, at malaki na rin ang hirap niya na sa pagkampanya, baka naman manalangin na lang, maybe miracle works po, di ba? Miss Sharon Cuneta, malay natin he will be the yung joker, yung parang siya yung huling-huli na papasok. Malay natin, no? Pero at least alam ko mahal na mahal mo asawa mo dahil naiiyak ka po naging senti ka, no? Ganun po talaga. If you really love your husband, you really like to push him through the Senate, ganun po talaga ang pagmamahal ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Commendable po yan. Okay, kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.